Bakit na ba buwaya ang itinawag sa mga kurap na politiko sa Pilipinas? Araw-araw natin itong naririnig, pero may nakatagong madilim at nakagugulat pala na dahilan sa likod nito. Alam mo bang bago naging simbolo ng pagnanakaw ang buwaya, itinuturing itong Diyos na ginagalang at sinasamba ng ating mga ninuno? Kaya paano nga ba nabaligtad ang kasaysayan? At paano nagmula sa isang lumang drawing noong 1910s ang paborito nating panlalait sa mga tiwali ngayon? At alin sa mga katangian ng totoong buwaya ang eksaktong-eksakto sa gawi ng mga mandarambong sa gobyerno? At alam mo ba na may mga bansa sa mundo na buwaya din ang tawag sa kanilang mga korap na politiko? Pero bago ang lahat, baka naman pwede akong makahingi ng like at subscribe. Malaking tulong na yan sa channel. Maraming salamat. Isipin mo ang isang napakalaki at nakatatakot na buwaya na nakatambay sa ilog. Sa tuwing may lalapit na isda o ibang hayop, bigla na lang itong susunggab at lalamunin ng lahat ng walang itinitirang pagkain. Napakatakaw, di ba? Sa mga paaralan, itinuturo sa atin ang buwaya ay isang uri ng hayop na gustong-gusto ang kumain ng napakarami at magtago sa tubig habang nag-aabang ng kanyang biktima. Pero paano nga ba naging katumbas ng hayop na ito ang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan? Bago pa man dumating ang mga dayuhan sa ating bansa, hindi itinuturing na masama ang buwaya. Sa katunayan, ang ating mga sinaunang ninuno ay napakalaki ng respeto sa hayop na ito. Tinatawag nila itong nuno sa ilog. Para sa kanila, ang buwaya ay parang isang guard o bantay ng kalikasan na may angking lakas at kapangyarihan. Kaya nag-aalay pa sila ng pagkain at dasal upang hindi sila saktan nito. Subalit nang dumating ang panahon ng pananakop ng mga Espanyol, unti-unting nabaligtad ang pananaw na ito. Nakita ng mga tao kung paano kinuha ng ilang makapangyarihang pinuno at maniningil ng buwis ang pera at lupa ng mamamayan. Dahil dito, ginamit ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal sa kanyang mga isinulat na nobela ang imahe ng buwaya upang ilarawan ang mga taong abusado at nanamantala sa kahinaan ng iba. Lalo pang naging tanyag ang paghahambing na ito noong dekada 1910 at 10 sa panahon ng mga Amerikano. Sa mga lumabas na pampulitikang guhit o editorial cartoons sa mga lumang pahayagan, iginuhit ng mga cartoonist ang mga tiwaling opisyal na may katawan o mukha ng buwaya habang nakasuot ng Amerikana at hawak ang malalaking bag ng pera. Mula noon, naitatak na sa isip ng bawat Pilipino na kapag ang isang tao sa gobyerno ay nagnanakaw ng pondo ng bayan, para siyang isang buwayang walang kabusugan. May tatlong pangunahing dahilan kung bakit swak na swak ang katangian ng buwaya sa mga kurap na politiko. Una ay ang katakawan. Ang totoong buwaya ay hindi humihinto sa paglamon kapag may pagkain sa harap nito. Katulad ito ng mga tiwaling opisyal na hindi nakukuntento sa kanilang sahod at patuloy na nagbubulsa ng pera mula sa pondo na pampagawa sana sa mga kalsada, paaralan at ospital na para sana sa mamamayan. Pangalawa ay ang pagiging malamig ang pakiramdam o cold-blooded. Ang buwaya ay walang emosyon o awa sa kanyang biktima. Ganito rin ang mga mandarambong na nakatitiis na panuurin ng paghihirap ng taumbayan habang sila ay nagpapakasasa sa nakaw na yaman. Pangatlo ay ang tinatawag na luha ng buwaya o crocodile tears. Ito ay ang pagkukunyari ng awa o pag-iyak sa harap ng madla tuwing may sakuna, kahit na sa katunayan ay kinukuha rin nila ang pondong nakalaan para sa tulong. Hindi lang sa Pilipinas ginagamit ang ganitong mga paghahambing. Sa mga bansa sa Africa tulad ng Zimbabwe, ginagamit din ang buwaya bilang simbolo ng mga politikong napakalupit, tahimik mag-isip at nangamantala sa kapangyarihan. Sa iba namang bahagi ng mundo, gumagamit din sila ng ibang hayop. Sa Indonesia at Mexico, daga ang tawag sa mga tiwaling opisyal dahil sa patago nilang pagnanakaw. Sa China, ginagamit nila ang salitang tigre para sa mga malalaking kurap at langaw para sa mga maliliit na tiwali. Sa Amerika naman, fat cat o matabang pusa ang tawag sa mga politikong busog sa pera ng malalaking korporasyon. Ang pagtawag ng buwaya sa mga kurap na politiko ay hindi lamang isang simpleng panlalait.
Ito ay isang mahalagang paalala mula sa ating kasaysayan at lipunan. Ipinapaalala nito sa atin na ang kapangyarihan ay pinagkakaloob sa mga pinuno upang magsilbi at protektahan ang mamamayan. At kapag ang isang opisyal ay nilamon ng pagkagahaman at kawalan ng awa, nawawalan siya ng karapatang igalang at itinuturing na lamang na isang mandaragit sa lipunan. Sana ay marami kayong natutunan sa ating kwento ngayon tungkol sa pinagmulan ng salitang buwaya sa politika. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at gusto nyo pang makatuklas ng mga kawili-wiling kasaysayan at kaalaman, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. I-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating i-upload. Maraming salamat!